Sagutin ang mga sumusunod na tanong, ibigay ang mga salitang tinutukoy sa pangungusap. Para sa unang bilang, ano ang iba't ibang uri ng hayop ayon sa kanilang kinakain? Ang tamang sagot ay herbivores, carnivores, at omnivores. Pangalawang bilang, ano ang iba't ibang uri ng hayop ayon sa kanilang puok tirahan? Ang tamang sagot ay terrestrial, aerial, aquatic, at amphibians animals. Ikatlo, ano ang pantakip balat ng mga hayop? Ang tamang sagot ay bagwis, shell, balahibo, o kaliskis. Pang-apat, magbigay ng mga sakit na maaaring makuha natin sa mga hayop. Magaling, ito ay maaaring malaria, rabies, dengue, at diarrhea. At panghuli, ano ang iba't ibang uri ng galaw ng mga hayop? Ang iba't ibang uri ng galaw ng mga hayop ay naglalakad, lumilipad, lumalangoy, tumatalon, at gumagapang. Dumako na tayo sa ating talakayan. Ano ang bagay na nasa larawan? Magaling, ang bagay na nasa larawan ay isang halaman. Anong uri ng halaman ito? Ang halaman na nasa larawan ay kamatis. Alam mo ba ang mga parte nito? Ngayong araw, tutuklasin natin ang mga bahagi ng halaman at tungkulin nito. Ang bahagi ng halaman ay bulaklak o flower, bunga o fruits, tangkay o stem, dahon or leaves, at ugat o roots. Isa-isahin natin ang mga bahagi ng halaman at bawat tungkulin nito. Una dyan ay ang tinatawag nating bulaklak o flower. Ang bahaging ito ang tinatawag na reproduktibong bahagi ng halaman. Mahalaga ito sa paggawa ng mga binhi, kadalasang mabango at may matitingkad na kulay. Ikalawa ay tinatawag nating bunga o fruits. Ito ang pinanggagalingan ng mga bagong halaman dahil sa nakukuhang buto sa loob nito. Ang pangatlo ay tinatawag nating tangkay o stem. Ito ang nagdadala ng tubig at sustansya mula sa ugat papunta sa mga dahon. Ito ang sumusuporta sa mga dahon at nagpapatindig sa halaman. Pang-apat ay ang dahon or leaves. Ito ang humihingang bahagi ng halaman. Nagagawa ito dahil mayroon ang mga ito ng maliliit na butas kung saan nakakapasok at nakakalabas ang tubig at hangin. Sa bahaging ito, nagaganap ang prosesong tinatawag na photosynthesis, ang paggawa ng pagkain para sa mga halaman. At ang panghuli ay ang tinatawag nating ugat o roots. Dito or ito ang bahagi na umaangkla o kumakapit sa lupa. Ito ay sumisipsip ng tubig at sustansya mula sa lupa para sa paglaki at paglusog ng halaman. Yan ang mga bahagi at tungkulin ng mga halaman. Dumako na tayo sa inyong pagsasanay. Para sa unang gawain, tukuyin ang parte ng mga halaman. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para gawin ang gawain.
Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang sagot sa unang bilang ay dahon or leaves. Pangalawang bilang ay bunga o fruits. Pangatlong bilang ay bulaklak o flowers. Pang-apat na bilang ay tangkay or stem. At panghuling bilang ay ugat o roots. Mahusay mga bata! Ngayon naman, dumako tayo sa inyong ikalawang gawain. Tamang sagot ay bunga. Tandaan, ang halaman ay binubuo ng 5 bahagi. Ito ang bulaklak, dahon, bunga, sanga at ugat. Ang bulaklak ang nagpapakulay sa halaman. Sa dahon, nagaganap ang prosesong tinatawag na photosynthesis, ang paggawa ng pagkain para sa halaman. Ang bunga ang bahaging pinagmumulan ng bagong binhi. Ang tangkay ang naghahatid ng tubig at sustansya sa bawat bahagi ng halaman. At ang ugat ang umaangkla at sumisipsip ng tubig mula sa lupa. Para sa inyong pangbukas na pagsusulit, paalam!